tungkol sa remember Yeshua the Messiah. And ito po ay yung binasa natin sa key verse kanina na 2 Timothy chapter 2 and then yung verse 8. Pero ang nakalagay dito, sabay-sabay po muna natin basahin to. Remember Yeshua the Messiah, risen from the dead of the seed of David, according to my good news. At ito pong mensahe na to ay tungkol sa pagpapaalala sa mga tinatawag na God's people, for them to always remember the Lord Jesus through sa pamamagitan ng mga feasts of God. And then, halimbawa, kung tatanungin ko kayo, halimbawa, tuwing kailan ba magkakasama ang mga pamilya? Kapag, Bonifacio Day, Rizal Day, o Independence Day. Pero di ba ang mga pamilya, nag-gather sila kapag mga Pasko, kapag birthday, o bagong taon, parang ganun din. Kung sa bansang Pilipinas, ang daming naituro sa atin tungkol sa mga piyesta ng mga Diyos-Diyosan. Pero actually, nung natutunan ko tong Feast of God, dun ko nalaman na kabaliktaran pala lahat ng mga feast na meron sa mundo. So ibig sabihin, ang talagang original na mga feast ay yung Feast of God. So before we proceed to this message, let us pray. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus and we plead the blood of Jesus Christ of Nazareth, Lord God, knowing, Lord God, na kami, Panginoon, ay lagi mong ninanais na lumapit sa iyo and to be closer to you, Lord God. We pray that by means, Lord God, of this message, Panginoon, ay i-transfigure niyo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, to know you more and to bring importance, Panginoon, sa lahat ng mga mahalagang araw sa iyo. At Panginoon, nais namin na sa pamamagitan, Panginoon, ng banal niyong dugo ay dalisayin niyo, Panginoon, ang aming mga puso at patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. We pray that you would purify us by the blood of Jesus Christ. At dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng higher wisdom, knowledge, and understanding. We also pray especially right now and stand in the gap for the nation Israel, Panginoon, na with war, Lord God, sa Israel and Iran, Panginoon. We just pray, Lord God, for the blood of Jesus Christ to cover, Lord God, your holy nation, Panginoon, and that you would dismantle all the enemies of Israel in the name of Jesus. Father, bring quick victory to the Israel Defense Forces, the mind of Christ to Prime Minister Benjamin Netanyahu. And as we continually declare, Lord God, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa mga Hudyo, we know that you'll do the same, Panginoon, on God's people. And that we become God's secretaries, Lord God, by means of being your intercessors for the holy nation. Patuloy pa rin na nagde-declare kami ng kaligtasan ng mga Hudyo, Panginoon, and that we believe that when there is significant harvest of souls sa mga Jews, Panginoon, ay marami ding maliligtas, Lord God, among the Gentile nations. Kaya, Panginoon, we thank you for the cross. We thank you for the reminder of what Christ has done for us at the cross of Jesus Christ. And may you open the eyes of our understanding na, Panginoon, magdulot, Panginoon, ng malalim na kaunawaan, Panginoon, patungkol sa mga salita. Help us to take a moment, Lord God, of knowing you, Lord God, through the feast of the Lord. At patuloy nga na dinadeclare namin, Panginoon, that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, and that you would seal us with the blood, the Spirit of Christ. In Jesus' name we pray, amen. So, so far, sa mga previous years, itong mga feast of the Lord, lagi siyang dinidiscuss. So, taon-taon, and even sa mismong mga araw ng mga feast. And then, actually, meron naman talaga akong sinaunang panahon na PowerPoint. Kaya lang inisip ko, pagkasama-samahin ko na lang siya para ma-wrap up at mas maintindihan natin yung content niya. Anyway, the following verses, ito ay magli-lead sa atin tungkol sa, ano ba yung mga na-mention tungkol sa remembrance about the Lord, at yung impact nito sa atin. And sa bawat isa sa atin, ilan dito yung yung natatouch kayo kapag may nakakaalala kayo sa inyo. Halimbawa, sa araw na to, may mga 10 taong nag-chat sa inyo. Yeah, parang, oy, may nagmahal sa inyo, ganyan. Yun. Di ba, parang may ganun din, lalo na sa Panginoon, if we are
ito nga yung natapos yung prayer camp and then napa-implement yung mga prayer journal, prayer notes. Ang significance niya is na ang bawat isa parang matutong maya't maya kumokontak sa Panginoon. At by means of that, napapractice yung pray without ceasing, napapractice yung give God no rest, and yung praying in the Holy Ghost, the building of the most holy faith. So ito na nga, in John chapter 2 verse 22, sabi diyan, ay sabay-sabay po natin basahin. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. So na-mention diyan, his disciples remembered. So katulad nung time na kasama pa ng mga disciples si Jesus, hindi nila maunawaan kung ano yung pinaprophesy ni Jesus na magaganap na crucifixion tungkol sa kanya. Pero nung natapos na lahat, yung pinako si Jesus, namatay siya, nilibing siya at muli siyang nabuhay, dun naalala ng mga disciples kung ano yung mga sinasabi ni Jesus. In John 12:16, basahin po natin, these things understood not his disciples at the first, but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. So as well, ito din ay mga evidences that talagang inaalala ng mga disciples kung ano yung mga sinabi ni Jesus at the same time, ginawa rin ni Jesus. In Acts 20:35, basahin po natin, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. And we know yung the best example ng Panginoon in more blessed to give than to receive is yung binigay niya, yung buhay niya para sa atin. In 1 Thessalonians 1:3, basahin po natin, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Proceed tayo sa Jude 1:17, but beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. And then 1 Corinthians 11:24 and 25, pagsabayan natin. And when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Now, there is a book in the Bible called Zechariah, di ba? Ang ibig sabihin ng Zechariah, Yahweh remembers. And napakagandang maranasan ng bawat isa na inaalala tayo ng Panginoon. In Zechariah 10:9, basahin po natin, and I will sow them among the people, and they shall remember me in far countries, and they shall live with their children and turn again. So, ayun, parang ang sinasabi dito nga, kapag inalala natin ang Panginoon, aalalahanin din niya tayo. Notice that in Exodus 20 verse 8, the very familiar para sa atin. But kaya sinabi ng Bible to, di ba? 1, 2, 3, remember the Sabbath day to keep it holy. Di ba? Parang, ang nakita ko sa personality ng Panginoon, ganun siya ka-thoughtful. And even hinahangad niya. Di ba? Parang merong sinabi somewhere si Yahweh in the book of Deuteronomy. Sabi niya parang ipaparaphrase ko lang siya na sana merong mga tao, parang may prayer ang Panginoon na wish niya pala, parang I wish there are people na nagmamahal sa akin. Parang kung makikilala niyo yung ganong affection ng Panginoon, halimbawa, direct na sasabihin sa inyo ng Panginoon na I wish merong mga taong nagmamahal sa akin. Ano yung magiging response natin na ganun pala yung Diyos, di ba, na naghahangad siya ng mga taong magmamahal sa Kanya. And then in Numbers 15, verse 40, basahin po natin, that ye may remember and do all my commandments and be holy unto your God. And then Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. Lately, nabasa ko napanood ko pala, nung nag-LOJ-OPM, shinare ko sa kanila yung tungkol sa, if you want God's best, tapos ...
Ibig sabihin, meron tayong dapat gawin para sa Panginoon kung gusto talaga natin na makaranas ng God's best. And dito, di ba, isa sa kapangyarihan para maging mayaman ay ang alalahanin ang Panginoon. Di ba? Sabi yan, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which is swear unto thy fathers, as it is this day. And lately, hindi ko alam bakit ang nangingibabaw sa akin pag binabasa ko yung Bible, laging tungkol sa inheritance. Na yung inheritance of the saints, meaning to say, yung bawat isa sa atin, sa book of heaven, di ba nga, halimbawa, sa langit, may library. And totoong may library sa langit, di ba? Pero sa library ng langit, ang mga book doon, halimbawa, book of heaven ni Lisette, book of heaven ni Jewy. So, ibig sabihin, sa buong lifetime nila, na isulat na ng Diyos kung ano yung dapat na maging buhay nila dito sa mundo. Even sa bawat isa sa atin, we have to discover kung ano yung when God writes your life story. So ibig sabihin, sabi nga yung mga taong pinakitaan ng Diyos ng sample ng Book of Heaven, ang nakita nila may 2 column. Sa kabilang side, nandun yung sinulat ng Diyos halimbawa sa araw na to, ito yung ginawang storya ng Panginoon para sa iyo kapag susundin mo yung storya niya. Pero kapag hindi mo ginawa, sinulat din ng Panginoon kung ano yung mga maling ginawa. Parang ganon. Kaya every time na hinihingi natin ng tawad sa Panginoon yun, binubura. So ibig sabihin, ganon kahalaga na maalala natin ang Panginoon at sa constant natin na pakikipag-usap sa Kanya through the Holy Spirit, i-reveal niya sa atin kung ano yung kwento, di ba, na ginawa ng Panginoon para sa atin. And same thing in power to get wealth. Para malaman natin yung inheritance natin. Di ba parang sa mga mayayaman, meron silang testament, merong will, last will. Na dun sa last will na yon, may mga, ang tawag doon, condition para makuha ng mga tao yung pamana sa kanila. And how much more it is with God na kapag tayo ay na-born again, pasok tayo dun sa covenant na yon na magkakaroon tayo ng, meron talaga tayong inheritance as children of God. And yung naalala ko nga yung sa diniscuss dun sa preaching ni Derek Prince na, anong tawag doon? If you want God's best, bakit daw may mga Kristiyanong 100-folds yung na-harvest nila in the kingdom of God? Na bakit kaya sila benihin pag nagpunta sila sa iba't ibang bansa? I remember may time na parang 7 million people sa India yung umattend ng crusade niya. Tapos, halimbawa, si Billy Graham, sabi ko Billy Crawford, si Billy Graham, si Billy Graham, nung trinavel niya yung buong mundo, di ba, laging millions ang naggagather para makarinig ng evangelism. And yun yung parang sinasabi nga na sa parable of the sower, merong 30, may 60, merong 100. Ay, hindi pala. Ano ba? 100, di ba? O yun, pero daw, pag plinas mo daw yung mga mag-harvest ng 30, ba, may Kristiyanong 30 lang yung hinarvest niya. Tapos merong another Christian, hinarvest niya 60. Pag plinas mo yung 30 sa 60 is equals 90. Ibig sabihin, greater pa rin yung 100-fold. So ibig sabihin, ang challenge sa atin dito, in our lifetime, mangyayari lang sa atin yung 100-fold kung ayun nga, isisik natin ang Panginoon. At I can actually testify, especially sa family namin, hindi ko lang kayang ipaliwanag, pero, paano ko sabihin, it is possible to worship God na mabubuhay ka. Anong ibig kong sabihin? Hindi kami mga nagtatrabaho, pero yung provision ng Panginoon is sinusurpass yung, yung kayang sweldohin, di ba, ng mga nagtatrabaho. Parang halimbawa, yung aircon na yan, hindi ko yan kayang bilhin, di ba, kung nagtatrabaho ako. Or lahat na nakikita natin dito ng mga kagamitan, lahat ng yan, hindi ko yan kayang bilhin kung nagtatrabaho ako. Pero ayun nga, isusurpass ng Panginoon yung provision, di ba?
when we seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Na even nga yung gusto ko ring i-impart na testimony lately para sa church, na eto rin, gusto kong i-challenge yung bawat isa na maging faithful tayo sa tithes, offering, sa pledge, and sa seed faith natin. Kasi lahat ng 10% ng binigay ng bawat isa, pinapadala natin sa Israel. So, since March 24, nag-start tayong mag-giving. And I noticed, kada bigay natin sa Israel, may breakthrough na nangyayari sa church. Example, March 24, after 5 days, nabayaran na natin yung rent sa church. And then the following week, na-restore, nung pagkasan ulit sa Israel, na-restore yung Hanashim. And even that time, yung provision para sa bawat isa na makapagbayad para sa prayer camp, tuloy-tuloy. And then also, ayun nga, yung sumunod ulit na Seed Faith to Israel, Sunday last week is kulang pa, short yung computation para sa collection ng prayer camp. Pero the following day, after nung masend sa Israel yung Seed Faith, na provide lahat ng pangangailangan para sa prayer camp. Na I am amazed with what God is doing, di ba? Na talagang yung sabi nga ng Word of God, I will bless them that bless you, di ba? Yung kung sino yung nagbe-bless sa Israel, ay pagpapalain din ng Panginoon. And actually, si Pastor mo, si Bishop Paul Solomon, nag-contact siya sa akin na every time daw na magsasend tayo sa Israel, sasabay na rin siya. So, ganun. So, ibig sabihin, i-expect nyo na dahil nagbibigay kayo sa Panginoon, meron at meron talagang personal financial breakthrough na mararanasan ng bawat isa. And also, ayun nga, so doon tayo naman sa Genesis 9:16. Ito naman, basahin po natin, and the bow shall be in the cloud, and I will look upon it that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Imagine, every time na nakikita natin yung rainbow, di ba, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon is naaalala niya yung everlasting covenant niya na itong mundo na to, hindi na to lulunurin sa pamamagitan ng baha. Dahil ang susunod na mangyayari, di ba, ay tutupukin itong buong mundo na to ng apoy, di ba? Gugunawin siya sa pamamagitan ng apoy. And for that reason, di ba, kailangan nga natin ng salvation. Dahil kung nakaprophesy na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng apoy, kailangan snatch away tayo ng Panginoon sa mundo. At yung nga yung tinatawag na rapture, at yung lahat ng mga mapapabilang, di ba, dun sa kaharian ng Diyos sa langit, sila yung may kaligtasan. Kaya ito yung headquarters natin ng church, na lagi natin nire-remind ang mga tao na kailangan natin si Jesus, di ba? Dahil we know itong mundo na to, this world has nothing for us. And by means of seeing the everlasting covenant of the Lord through the rainbow, at sabi nga sa throne room ng Panginoon, nandun din yung rainbow na yon, di ba? Pero it is in an emerald, yung bow ng Panginoon sa langit. At lagi niyang naaalala, di ba, yung covenant niya with God's people. Now, remember Jesus in the feast of the Lord. The reason why kailangan natin pag-aralan yung feast of the Lord. Ayun nga, pag birthday niyo ba, gusto niyo naaalala kayo? Yan, pag Pasko, pag bagong taon, mga ganyan. So, mga mahalagang araw, di ba, na sa part natin, gusto natin na nag-gather at naaalala yung isa't isa, ganyan. And being in God's family, ito rin yung dapat naniniwala ako na kapag si Jesus ay Lord ng buhay ng bawat isa, lahat ng mahalagang araw sa Kanya, mahalaga rin sa'yo. Mahalaga sa bawat isa sa atin. Tama ba? So, concerned ba kayo doon na yung mga mahalagang araw ng Panginoon, dahil mahal ko siya, mahalaga rin yun para sa akin. At aalalahanin ko siya sa mga araw na yon. So, meron tayong 7 feasts of the Lord. Sabi nga, hindi to feast of Israel, hindi to feast of the Jews, kundi feast of the Lord ang sinabi ng Bible. And then, I remember growing up in the Christian faith, parang kinokondemn namin yung mga piyesta ng mga religion, kasi nga puro Diyos-Diyosan yung, di ba, yung, anong tawag dito, sineselebrate nila. Tapos sabi nga, huwag kakain ng mga
pagkain sa piyesta kasi inalay yon sa mga Diyos-Diyosan, gano'n. So, ganyan. Pero nung na-discover ko na may Feast of the Lord, sabi ko, ano pala yon? Counterfeit ng kaaway. Na gusto niya, tatapatan niya yung mga Feast of God at gagawa siya ng Diyos-Diyosan. Tapos yun yung isa-celebrate ng mga tao para ma-distract yung mga tao sa tunay na Diyos. Ngayon, pag inaral natin ulit yung Bible, that even Jesus, di ba, may mga appearance siya. At sabi nga, among the 7 feasts, 4 na yung finulfill ni Jesus. So, meaning to say, sa mga feasts na to, laging nandun yung prophecy kung ano yung gagawin ni Jesus. So, kung 4 na yung na-fulfill ni Jesus na feast, yung pang-5, ang nire-represent nun ay Feast of Trumpets. At syempre sa idea natin tungkol sa trumpets, rapture yun. So, ayun na yung sunod na feast na i-fulfill ni Jesus. But then, umpisahan muna natin pag-aralan lahat nung pito na to. So, first is the Feast of Passover. So, this year, kaya nga, nung nag-Holy Week, hindi pa masyadong nagse-celebrate yung mga Hudyo. Pero ang totoong Holy Week sa mga Hudyo ay yung Feast of Passover. Dahil Passover nung si Jesus ay na-crucify. So ang Hebrew word ng Passover ay Pesach. Ang parallel nito to Messiah, ano ba yung connection ni Jesus doon sa Passover? Ayun, sa araw ng Passover, na-crucify si Jesus. At ano yung pangalan ng Diyos sa sa feast na to ay yung Lamb of God, the Passover Lamb of God. Anong meaning ng Passover? Salvation. So, if you remember yung storya sa Exodus, na sa bawat pintuan ng mga bahay ng mga Israelites, naglagay sila sa doorpost nila ng blood of Jesus. At ayun nga, di ba sabi nung gabi na yon, dadaan yung angel of death, at lahat ng mga pintuan na walang dugo sa doorpost, namatay yung mga panganay. Pero sa lahat ng mga Israelitas, di ba, dahil sila ay prepared at meron silang blood of the lamb sa mga doorpost nila, nilagpasan sila ng kapahamakan. And it is the same thing, di ba, sa ating mga buhay, na kapag we have the blood of Jesus covering our houses, covering our families, kada labas natin ng bahay, in going out and coming in, lagi tayo nagpapatakip ng banal na dugo, iiwasan tayo ng mga kapahamakan. And it is important, itong date na mangyayari in April 22 to 23, yung Passover ay isa-celebrate. And para sa akin, nung nasummary ko lahat nung Feast of the Lord, ang na-discover ko, gusto ng Panginoon sa araw na yan ay nananalangin tayo. So pwedeng hindi natin ma-celebrate to katulad ng pag-celebrate ng mga Hudyo. Pero kung tayo sa araw na yon, di ba, we can gather to pray, di ba? At doon natin aalalahanin. Kaya nga, di ba, yung Feast of the Lord is always remembering God. As simple as that, di ba? Na hindi na siya katulad nung maraming tradition na ginagawa. Dahil once and for all, namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung communion natin, paulit-ulit nating inaalala ang Panginoon, di ba, sa mga first Sunday of the month, di ba? So, maganda yan, huwag kayong absent kapag communion service kasi nga, do this in remembrance of me, sabi ng Panginoon. So, mark that date, April 22 to 23. Bakit ko in-inform kayo tungkol sa date ng Passover? Kasi, di ba, every time merong feast, open heaven. Meaning to say, sa mga pangkaraniwang araw, minsan hindi natin alam kung anong ipagpe-pray natin. Pero kapag open heaven, nandyan yung nag-aakyat panaog yung mga angels of Yahweh. At kung ano yung mga pinanalangin natin, straight to heaven. At ang sabi nga sa Bible, may open portal of heaven para ihatid right away yung mga sagot sa mga panalangin natin. So, if you would remember, na kung may prayer journal kayo, maya mag-prayer list kayo ng mga niyanais nyong idulog sa Panginoon. At makakita natin, di ba, yung from time to time, ano yung progress
ng prayer natin kung paano sinagot ng Panginoon. Next, ito pala, basahin muna natin yung verse dito. Exodus 12:13, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." Also in Leviticus 23 verse 5, sabi dyan, "In the 14th day of the first month at even in the Lord's Passover." So, if you remember, nung April 8, yun yung Nisan 1. Kaya sa April 22, yun yung Nisan 14. So, ayan, nag-start na yung first biblical month of the Bible. And then 1 Corinthians 5:7, sabay-sabay po natin basahin. "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lamp, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us." So mahalaga bang pinagdidiwang natin yung Feast of Passover? Amen. Kasi si Jesus ang pinaka-Passover natin. Ayan. Also in Hebrews 11:28, "Through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them." So, next, so yun na, tapos na yung Feast of Passover, which is in Hebrew, Pesach. Sa pangalawa naman, ay yung Feast of Unleavened Bread. Ayan. So, mahaba-habang araw to, April 23 to 37 days na ipagdidiwang. So, yung buong week na yun, pray tayo ng pray, di ba? Punuin natin ng panalangin ang kalangitan. Because sabi nga, there is a room in heaven. Di ba ngayon sa Book of Revelation, yung mga angels, ginagather nila. Parang ganito, yung pagkakaunawa ko sa Revelation 8, na ang Diyos natin, halimbawa, meron ba kayong mga, halimbawa, meron nag-text sa inyo, may nag-chat sa inyo, tapos, OA at nonchalant. Yung halimbawa, sobrang na-touch ka dun sa, sa text na yon, sa chat na yon, ini-screenshot mo pa siya, di ba? Tapos, print mo pa, tapos dinisplay mo, tapos sumindi ka ng mga kandila. Sinamba na. Hindi, what I mean is, ano bang sinasabi ko dito? Hindi, parang, ang naintindihan ko kasi sa Revelation 8, yung kumbaga yung pagpapahalaga ng Panginoon sa mga prayer natin, ginagather niya, di ba? At parang kinocompile niya, at gusto niya laging, kumbaga naaalala niya lagi. So, ganun magpahalaga ang Panginoon sa prayers natin na dapat nga, ayan, kung may mga term tayo, naggalingan natin mag-pray, ayan. So, yun, kailangan talaga ibuhos natin yung puso natin sa Panginoon. Starting April 22, ayan, hanggang sa matapos yung Feast of Unleavened Bread na 7 days, ay maganda na ito ay exercise natin na everyday expect natin may open heaven and miracles are happening. So actually, ang Feast of Unleavened Bread, ito yung pangalawang araw. So, kung ang Passover, si Jesus, pinako siya sa krus, di ba? And then, nung nilibing siya, ayun yung nire-represent ng Feast of Unleavened Bread, matzah. So, ayun yung Hebrew word niya, yung tinapay na walang lebadura, para example, yung sky flakes. Pero feeling ko medyo meron pang konting lebadura yung yung sky flakes, parang umalsa pa siya ng konti. Pero yung tinapay na walang lebadura, flat bread talaga siya. And then, it represents the parallel to Messiah is the burial of Jesus Christ. Yung nilibing si Jesus. The name of God is Jesus is the bread of life. Sabi ni Jesus, di ba, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Ibig sabihin, kung mahalaga sa atin yung pagkain, kung mahalaga sa atin yung tinapay, how much more na pahalagahan natin yung bread of life. Dahil yung bread of life, kapag feed tayo niyan, hanggang langit. Di ba? Ang buhay na walang hanggan na meron tayo. Ang meaning nito ay healing of our bodies because He took up our infirmities. So, halimbawa, para na lang maintindihan natin, lahat tayo nakakita na ng skyflakes. Ayan. So, dun po sa skyflakes, ayan, makakita niyo po, meron po nung tusok-tusok. Di ba? Parang may mga butas na maliliit. Tapos, pag medyo, yung medyo natusta siya, di ba may mga brown parts yon. But it represents the stripes, during the time na nilatigo si Jesus, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. At may paliwanag kasi sa kung paano sa tradition ng mga Hudyo,
kung paano nila sineselebrate yung Feast of Unleavened Bread. Meron daw parang bread bag. Doon sa bread bag na yon, i-insert nila 3 flatbread. So, 3 unleavened bread. Tapos, ang kukunin daw doon, yung gitna, tapos yun yung i-break into pieces. Yung ginagawa natin sa communion, di ba, na pinagpira-piraso. Pero ang nire-represent nga daw nung 3 bread na yon is si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yung nabayubay, di ba, yon yung katawan ni Kristo. Kaya, ayun yung sineserve sa communion na nagre-represent na, do this in remembrance of me. Ano inaalala? Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, di ba, yung bread na yon na inilagay doon sa bread bag, parang sa burial ni Jesus, di ba, yung inano siya ng linen cloth, di ba, nung namatay si Jesus at nilibing siya doon sa tombstone. And then, ayan po, again, it is on April 23 to 30, 7 days siyang sineselebrate. Now, punta tayo sa pangatlong feast, which is, first fruit, ayan. The Feast of First Fruits is Bikurim in Hebrew. And the parallel to Messiah is the resurrection of the Lord. So, yung makapapansin nyo yung mga kanta natin kanina tungkol sa cross of Jesus, tungkol sa resurrection power ng Panginoon. At ang name of God nga dyan ay, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Anong ibig sabihin ng resurrection? Nabuhay muli. So again, sabi nga, maraming gumaya kay Jesus, di ba? Nung Holy Week, ang daming nagpenitensya. Hindi natin alam kung namatay ba sila. Pero sabi nga, sa lahat ng nangongopya kay Jesus sa ginawa niya sa cross, ang hindi nila kayang gawin yung mabuhay muli after 3 days, di ba? Si Jesus lang yung namatay, nilibing muling nabuhay, tapos hindi na siya namatay ulit. Example, si Lazarus, nung nag-resurrection siya dahil binuhay siya ni Jesus, pero namatay ulit si Lazarus, di ba? Pero si Jesus nga yung namatay, pero hindi na ulit namatay, di ba? Kundi nabuhay siya ng walang hanggan. Now, I am the resurrection and the life. Sinabi ito ni Jesus dito sa Feast of First Fruits. So, ito na. From Passover is the crucifixion of Jesus, and then the unleavened bread is the burial of Jesus. Pag Feast of First Fruit, ito na yung muling nabuhay si Jesus. Kaya, parang sa first fruit din, yung sa first fruit of the yung resurrection, di ba, si Jesus yung muling binuhay, at kasi nga nire-represent nun, di ba nga, sa araw na pagbabalik ni Jesus, alam natin na yung, ang tawag dito yung, dun sa sinabing, and the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay sa pananampalataya, sa langit, buhay sila, di ba? Pero ang nandun, kaluluwa at spirito nila. So, kung meron daw longing yung mga Christian sa langit, yung mga saints sa langit, bawa sila Abraham nandun, o sila Noah nandun sila. Pero ang longing nila, mabalikan nila yung katawan nila dito sa lupa. Yon. So, yung, di ba, yung nauso yung Voltes 5 na, let's vault in, gano'n. Parang ganun daw mangyayari sa rapture na, ano mangyayari? Kung bawa ashes, di ba doon, hinagi sa dagat, makikita nyo yung ashes na yun, mabubuo siya sa nakatawan, glorified body. Yon. Tapos magmimit yung kaluluwa at spirito nun, at magiging, yung new creation in Christ. And then, ayun yung katawan na, ang tawag dito, kahit bugbugin mo, di ba parang kay Jesus, tumagos yung, nung nabuhay muli si Jesus, tumagos lang siya sa pader. Di ba? O basahin niyo yung Bible niyo, ganun yung nangyari nun. Pero sabi nga nila, kung kumain daw ba si Jesus, nakita daw kaya nila habang kumakain si Jesus ng isda, tinapay, kung see-through daw ba yun? Di ba? Nalalaglag sa esophagus, papuntang intestine, di ba? Mga intestine sa tiyan, ganyan. Pero, ayun nga, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store for them that receive. Excited ba kayo mag-rapture? Ayan. Kaya be sure to be raptured. Ayan. Ito nga, sa pag-alala natin that
Jesus Christ is the resurrection and the life. Parang na-picture out ko nga siya, napaka-exciting nung rapture day, pero twinkling of an eye lang siya. Isang kisap mata, mangyayari lahat ng yun. The dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain. Diba? Kapag nag-rapture, buhay tayo. Ano mangyayari? Etong hampas lupang katawan na to, diba? Ay papalitan ng Panginoon ng kumikinang na katawan. Diba? Na originally si Adan at Eva, ang talagang balat nila ay skin of light at garments of light. Kaya, ayun nga, babalik na tayo doon sa ganun na maliwanag yung balat. Hindi na kailangan ng glow up, ng anong rejuvenation, kundi, ayun nga, it is a supernatural light of God in our skin. Tapos, ayun nga, in Leviticus 23 verse 6, sabi diyan, basahin po natin, "Speak unto the children of Israel, and say unto them, when you come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest." Kaya, ayan, yung sa book of, kapag gusto nyong maging familiar sa lahat ng feast of God, sa book of, sa Leviticus chapter 23, kompleto yon, yung 7 feast of God. Yan yung reference natin sa kompletong feast of God. Basahin po natin yung John chapter 6, when Jesus said that He is the bread of life. 1, 2, 3. Then Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. And then, for the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst." The Jews then murmured at him, because he said, "I am the bread which came down from heaven. I am that bread of life. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world." Ayan, so kasi, yung first fruit, pasok pa rin siya sa sa 7 days ng unleavened bread. So, kasi nga, Passover, yung first day, tapos yung sumunod na araw, unleavened bread, and then yung pangatlong araw is the resurrection day ng Panginoon. At, ayun nga, ibig sabihin, in the entire time, di ba, na sinaselebrate yung unleavened bread for 7 days, nandun pa rin to. Even, ito pa rin, yung sa Feast of First Fruit, yung Leviticus 23:10, basahin po natin, "Speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye become into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest." Tapos 1 Corinthians 15:20, sabi po dyan, "But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept." So yun yung paliwanag kanina na sa mga nangamatay na kay Kristo, si Jesus yung first fruit. Para, ang sabi nga, during that time na si Jesus, namatay siya, tapos nilibing siya, tapos nabuhay siyang muli. At that time, wala pang nakakapasok sa langit. Di ba sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father." Paano nga naman pupunta yung mga tao doon kung hindi kay Jesus? Kaya ganun kahalaga na muling nabuhay si Jesus, kasi nung nag-resurrect siya, naalala niyo sabi nung dying thief, di ba? Kapag nandun ka sa karian sa langit, di ba? Alalahanin mo ako, sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, "Today, you shall be with me in the paradise." Kaya siya yung unang tao, di ba, na dinala ng Panginoon sa langit. Ayan, so, also in 1 Corinthians 15:23, basahin po natin, "But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming." So balikan ko lang, yung date ng first fruit ay April 24, 2024. Ayan. So pang-apat na tayo na feast, which is the Feast of Pentecost. Now, so ito yung pinag-aaralan natin sa chapter ng Holy Spirit, chapter 8, chapter 8 ng 1-1. Mula dun sa pagkamatay ni Jesus, nilibing siya, nabuhay siyang muli. So nagstay pa si Jesus dito. Nung nabuhay muli si Jesus, nagstay siya sa mundo ng 40 days pa. And nung after 40 days, umakyat siya sa langit. And after 10 days, nangyari yung Acts 2. Ibig sabihin,
pinadala si Holy Spirit sa mga disciples. So ayun yung sinaselebrate sa Feast of Pentecost. But way back, 1,500 years ago, is yung Ten Commandments binigay kay Moses para sa mga Israelitas. And then, ibig sabihin, after yun, 1,500 years, ang pinadala naman si Holy Spirit. Meaning to say, nandun yung Word of God at si Holy Spirit na nire-represent ng Feast of Pentecost. Ang Hebrew word ng Pentecost ay Shavuot. Kasi nga yung Pentecost, 50 days. So ayun, yung 40 days, nagstay pa si Jesus sa mundo. And then after 10 days, ayun, plus 10 days is 50 days. From the resurrection, dahil lang. Wrong spelling ako dyan. Ayan, P yun doon. So, parallel to Messiah, from resurrection of Jesus, after 50, wala kasing mga kamay. No? Dire-diretso lang, parang nagte-text lang. Ayan, so, after 50 days, Jesus sent the Holy Spirit. Ayan, so, the name of God, sabi nga, di ba pag water baptism, anong ginagawa? Merong, di ba si John the Baptist, ilulubog niya, yung tao, ilulubog niya sa tubig, tas iaangat. Ngayon, si Jesus, pag sinabing baptize her with the Holy Spirit, siya yung nag-i-immerse, si Jesus mismo nag-i-immerse sa atin kay Holy Spirit para mabaptize tayo in the infilling of the Holy Ghost. At ayun nga, the very important thing about the Pentecost, ayun nga, di ba yung mga disciples, during the time na kasama nila si Jesus, pero sabi nga, ang duduwag nila. Pero nung natanggap na nila si Holy Spirit, at di ba umakyat na si Jesus sa langit, naging matatapang sila sa pangaral ng salita ng Diyos. Dahil nga, kung ano yung spirit na meron si Jesus, yun na rin yung natanggap ng mga disciples. And the disciples became apostles. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Na kapag disciple is the making of a Christian, pero kapag apostle na, di ba, sabi nga, hindi tayo titigil magturo sa mga tao hanggat hindi sila natututong magturo. Di ba? So, ibig sabihin, kapag nagtuturo ka na ng Word of God, di ba, that's the time, di ba, na yun na yung time na, kaya si Jesus, nag-ascend na siya sa langit kasi panahon na para yung mga apostles naman ang magtuturo sa buong mundo. At ayan nga, yung, basahin po natin Leviticus 23 verse 16, even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number 50 days, and you shall offer a new meat offering unto the Lord. Sige, jump tayo sa Acts chapter 2 verse 1 to 41. Ito na yung fulfillment ng Pentecost. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So if you remember, yung unang Pentecost, merong 3,000 na namatay sa Old Testament. That is in wait lang, hanapin ko lang. Exodus 32:28. Nandyan. Nakasama nandyan. So parang redemption nangyari. Basahin po natin. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods who shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us, bakit wala? 32:28. Ayan, sige, basahin natin. 1, 2, 3. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Familiar ba tayong lahat sa Exodus 32? Di ba ito yung nag-worship sila ng calf? Yung ginawa ni Aaron na Diyos-Diyosan. Ayun, kaya 3,000 yung namatay during the time of Pentecost. And then, kakabigay pa lang doon, di ba, sa 31, Exodus 31, kakabigay pa lang kay Moses ng 10 Commandments. Tapos dito, biglang na-violate agad yung thou shalt not make idols, di ba? Kaya nung nagalit ang Panginoon, yan, 3,000 men. Pero ayun nga, pagpunta nga sa Acts chapter 2, verse 41, 3,000 souls ang naligtas, di ba? Nung nag-start ng mga aral din, yung mga
napuspos ng banal na spirito in the Feast of Pentecost. Now, the Feast of Pentecost is, ayun nga, June 11 to 12. Balikan lang natin yung part na yun, yung baptized with the Holy Spirit. At ang meaning ng Feast of Pentecost is the outpouring of the Holy Spirit. So bago dumating si Jesus, magkakaroon ng matinding outpouring of the Holy Spirit sa buong mundo. I'm not saying sa June 11 and 12 mangyayari yon, pero ang Feast of Pentecost this year ay tatapat sa June 11 and 12. Ayan. And then also, panglima na, Feast of Trumpets. Ito na nga. So, kung maalala natin, nagawa na ni Jesus yung crucifixion, yung Passover. Nagawa na ni Jesus yung unleavened bread dahil nailibing na siya. At nagawa na ni Jesus yung resurrection, yung first fruit, dahil muli na siyang nabuhay. Sa Pentecost, nagawa na rin ni Jesus dahil nag-ascend siya sa langit, pinadala na niya si Holy Spirit sa mga disciples. So, yung apat na feast ay na-fulfill na ni Jesus. Ano pa yung tatlong feast na hindi pa nagagawa ni Jesus? At ito na nga, yung Feast of Trumpets. In Hebrew, it is Rosh Hashanah. Sabi nga, yung Rosh Hashanah, ayan ay modern na tawag nila sa Feast of Trumpets. Pero pag sa Bible, kapag chinek natin yung Hebrew word niyan, Yom Teruah ang tawag. So, napaka-exciting, di ba? Hindi ko sinasabing rapture na sa October 2 and hanggang 4. Yan. Pero ang Feast of Trumpet this year, di ba, na sabi nga, ang mga Hudyo, yearly, nagre-rehearsal sila. Di ba? Halimbawa, yung music team, the day before ng gawain natin kapag Sunday, nagpa-practice sila para sa mismong actual na tutugtog at kakanta sila. Same thing din sa atin, yung rehearsal every year para sa Feast of Trumpets na magaganap sa actual na rapture. Kapag lagi tayong nag-aabang, di ba sabi nga ng Panginoon, babalik siya sa mga taong who love the day of His appearing. And then, ayun nga, ang ibig sabihin niya, parallel to Messiah is the rapture, ayun nga, the snatching away of the believers. Sabi nga sa survey, pag try nyo mag-campus ministry, tapos tanongin nyo bawat isang estudyante, alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng rapture? At majority sa mga tao, hindi nila alam kung ano yung rapture. Now, ang ibig sabihin nga ng rapture is that si Jesus mag-a-appear siya sa alapaap. At yun ngayon, lahat ng nag-a-await sa pagbabalik ni Jesus, sila yung ngayon, the dead in Christ shall rise first, and then we which are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Comfort one another with this word. So, ang kahalagahan nitong pinapractice natin yearly yung Feast of Trumpets, ay pinapaalala na babalik si Jesus. Yan, the name of God is the coming King, at dahil He is the author and the finisher of our faith, dahil nga sa paghihintay natin sa Panginoon, ipe-perfect na niya yung faith natin kapag nakapiling natin siya ng walang hanggan. So the meaning of this feast is beginning of the year in Messiah. May question tungkol sa Feast of God, kasi di ba, sa Bible, sa Old Testament, ang first month of the year, Nisan 1, yung April 8 nga. Kasi nga, nandun yung first feast, yung Feast of Passover. Pero bakit daw itong Feast of Trumpets, beginning of the year in Messiah? Di ba nagpapalit yung calendar ng mga Hudyo? This year, 5784, magiging 5785. Ayun, 5785 na. Ayun, so, pero bakit nga daw merong first month, tapos meron na naman beginning of the year sa bandang October 2 and to 4. At sabi nga, ang nire-represent nito, merong first coming of Jesus at merong second coming of Jesus Christ. Kaya napakahalaga na even sa feast ng Panginoon, nire-remind lagi na meron siyang unang pagdating at meron siyang pangalawang pagbabalik. Ayan. And then, also it represents end times. Di ba nga, kaya nga Feast of Trumpets, kapag narinig mo ang trompeta, sabi nga, di ba, yung mga Kristiyano, kahit ano daw marinig nila, okay lang sila. Pero once na trumpet yung narinig nila, iba yung pakiramdam nila, di ba? Kasi alam nilang, it is a reminder that Jesus is coming again. Maranatha, ayan, Jesus is coming again. Hindi ko sinasabing rapture na sa October 2 and 4, pero pwede nyo rin abangan. Kasi ito nga, yung highlights ngayon, hindi ko pa natatapos yung Telegram, nasa 141 yung
notification. Tapos, ayun nga, ang ginagawa pala ng Iran is puro drone yung pinapadala sa Israel. Pero ang itong latest invention ng Israel, dati missile yung Iron Dome, yun yung ini-intercept, 'di ba? Parang pag merong missile galing sa ibang bansa tapos gusto nilang pasabugin sa Israel, sa airways pa lang, 'di ba? Lalabas na yung missile naman ng Iron Dome, pasasabugin kung ano yung missile ng kalaban. So, hindi sasabog sa bansang Israel. Pero lately, ang kaya ng i-track ng parang nakalimutan ko ang tawag yun, pero another set ng Iron Dome na ang kaya ng pag merong palapit na na drone ng kalaban, yun yung pasasabugin nila. So ganun ka high-tech yung isip ng mga Hudyo, di ba? Kasi nga sinisik nila ang Panginoon. And they have the wisdom of God. Ngayon, barka-barkadang drones daw yung nasa airways na pinapadala sa Israel. Pero ayun nga, ahead of time, ang talino ng mga IDF, di ba, na nakapag-produce na sila ng pwedeng bumomba doon sa mga drones na yon. And so, if aware tayo sa mapa ng Middle East, di ba? Halimbawa, yung Israel. Tapos above them, yung Lebanon. Tapos sa gilid nila, yung Syria at yung Jordan. Tapos sa bandang malayo-layong part ng south ay yung Yemen, yung mga Houthis. Lahat yon, yung Lebanon, Syria, Jordan, Yemen, even ang Iraq, puro proxies ng Iran. Ngayon ko lang naintindihan to, kaya sabihin ko sa inyo, bakit daw may mga proxies ang Iran na mga bansa? Kasi sa talino ng mga Hudyo, once na merong missile coming from Iran, yung nuclear plantation nila, kayang pasabugin ng Pag na-track nila yon, kung saan galing yung missile from Iran, sasabog yung buong Iran sa pag-attack na gagawin ng Israel. Kaya, ang ginagawa ng Iran, gagamitin niya yung Lebanon, doon sila kukuha ng doon sila magtatanim ng missile na ipapabala papuntang Israel para ang Lebanon ang gegerahin. O kaya kung Syria o yung Jordan. Pero, ngayon nga, sa mataas na intelligence ng IDF, ang mangyayari nga, kung straight from Iran galing yung drone, matatrack nila yon. Kaya, ayun daw yung iniiwasan ng Iran na wag ma-discover ng Israel kung saan nanggagaling yung mga pinapadala nila ng mga missile. Yun. So pag-pray nating mabuti, larawan na to, di ba yung sinabi ni Jesus na nations shall rise against nations. And mag-pray tayo mabuti as a church kasi nga, so goes Israel, so goes the church, so goes the whole world. Na pag tayo ay mga prepared people, di ba, yung sinasabotage kung ano man yung mga gawa ng kaaway. Kaya nga, lately, ito talaga yung puro naiisip kong programa na, Lord, bigyan mo kami ng maraming programa na puro panalangin. Kaya nagkaroon ng prayer camp, even every other Friday, merong OPM, mga boys muna first Friday. Ay, OPM pala dapat yun. Pero gano'n, parang alternate na tuwing Friday may nag-OPM, yung grupo ng boys tapos grupo ng girls. And then, etong April, hindi pa nag-OPM kasi nag-prayer camp nga. Pero ganun yun, every Friday merong nag-OPM. At kung naalala natin, nung nakaraan, meron ding immediate prayer night para ipag-pray yung Israel. Kaya non-stop din natin ipag-pray ang Israel. Kasi tama yung sinabi ni Amir Sarfati. Sabi niya, yung mga Kristiyanong walang pakialam sa Israel, hindi siya naniniwalang ligtas yung mga yon. Diba? Kasi paano mong hindi i-honor yung Holy Land, yung Israel, doon pinanganak si Jesus. Sino ba yung Diyos na sinasamba natin? Saan ba nangyari yung crucifixion? Diba? Saka, even kapag nag-rapture, saan ba mag-a-appear si Jesus sa alapaap? Diba? So, even doon, ang sabi nga, ang sign talaga makikita sa bansang Israel. Kaya, bilang mga nananampalataya kay Kristo, and by the way, Jesus is King of the Jews, diba? He is the God of Israel. Kaya dapat malaki yung concern natin sa bansa kung saan siya pinanganak, 'di ba? Kung saan siya nabuhay, nagministry, kung saan siya namatay, pinako, 'di ba? Nilibing at muling nabuhay. At kung merong bansa, 'di ba, na doon siya babalik, 'di ba? Ayun nga yung bansang Israel. And notice that in the book of Revelation, meron ba kayo nabalitaan na sa New Heaven and New Earth magkakaroon ng New Philippines?
Di ba? O, meron bang New United States, New Asia? Pero sa Bible, ang tinuring lang, there is the New Jerusalem na bababa dito sa earth. Kaya, kailangan ganun tayo maging abala sa pananalangin sa bansang Israel. Parang tinuturing natin siya na bansa ko yun, di ba? Na parang kung paano mo ipagpe-pray yung bansa mo, ganun mo pinagpe-pray yung bansang Israel. At sabi na nga ng salita ng Diyos, I will bless them that bless Israel. Di ba? So, ayun nga, praise God, ayan, na through the power of the Holy Spirit, nire-reveal sa atin ito. Basahin lang natin yung mga following verses. Leviticus 23, verse 24. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the 1st day of the month, that ye shall have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. You see, yung sinabi diyan, the 7th month, di ba? Kaya ibig sabihin, yung Passover, 1st month nga talaga siya. Pero dito, nagkakaroon ng panibagong changes dun sa calendar at dire-remind nga yung pagbabalik ng Panginoon. Basahin natin 1 Thessalonians 4:16-17. I encourage each and everyone, i-memorize po natin to at daily natin i-confess. Ayan. Sige, basahin po natin sabay-sabay. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So ang tawag dito ay rapture confession. Ayan, ayan ang confession natin para lagi tayong napapaalalahanan sa pagbabalik ng Panginoon. Verse 6, pang-anim na feast na. Now it is the Feast of Atonement or the Day of Atonement, Yom Teruah. Pag nakakita kayo ng Yom, ang ibig sabihin nun ay Yom Teruah pala isa, Yom Kippur na pala to. Pag nakakita tayo ng Yom, ibig sabihin nun, Day of Atonement. Yan. So, ang parallel niyan is after ng rapture is the Bema Judgment. Kasi, lahat ng aakyat sa langit, di ba nga, i-judge ng Panginoon kung totoo ba yung ginawa nating paglilingkod sa Kanya. Di ba? Dadaan sa apoy, at kapag totoo yung paglilingkod natin, di ba, bibigyan tayo ng Panginoon ng crown. So, ang nire-represent ng Day of Atonement ay yung Bema Judgment. At ang name of God dyan ay that He is the righteous judge. Meaning nito ay yung scapegoat na imbis na tayo yung makaranas ng judgment ng kasalanan, si Jesus yung naging scapegoat para tayo yung ma-reconcile tayo unto God. So, kasi yung buong Leviticus 16, tungkol yun sa atonement. And then, dinetail nga doon, di ba, na kung paanong magkakaroon ng divine exchange. Pero kasi another mahabang preaching ulit siya kung i-discuss yung Leviticus 16. Pero mapapansin nyo, relevant sa Passover, Lamb of God, dito naman, scapegoat, di ba? Ang pinapaliwanag dito is ganun kaingay sa Feast of God, yung kung ano talagang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi even dito na dapat tayo ipapako sa krus, pero yung scapegoat, siya yung umako ng kasalanan natin for us to be reconciled unto God. Kaya sige, basahin na natin yung Leviticus 16:8. Sabi dyan, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. So, anyway, balikan ko lang, October 11 to 12, kasi so from Teshuvah, after 30 days, yun yung Feast of Trumpets. So yung ika-30 days o yung ika-29 days siguro, kasi the night before, sinaselebrate na yung Feast of Trumpets. Now, mula sa Feast of Trumpets, bilang ka ng 10 araw. At yun yung Yom Kippur. So, yung Day of Atonement. So, may tinatawag na from Feast of Trumpets to the Day of Atonement ay 10 days of awe. At sabi nga, ito yung pinaka fasting day ng mga Hudyo. Sabi nga, pag Day of Atonement sa Israel, wala kang makikitang sasakyan sa kalsada. Pwede daw humiga ng 24 hours doon, walang dadaan sa sasakyan. At ang pinapaliwanag dyan, yung fasting day for 25 hours. And then, ayun nga, na dun yung nagko-confess
ng mga kasalanan. Kasi sabi nga, ito yung panahon na yung decision of heaven is being made. Di ba? Na yung sa next 12 months, ano yung magiging resulta ng ipapamuhay natin. Kaya ganun kaseryoso yung araw na to. If I were you, kung estudyante kayo, gawan nyo ng paraan na, ayun, nasa araw na yon fasting day lang kayo. Or kung nasa work kayo, mas maganda kung mag-leave kayo. Kasi sabi yan, wala kang gagawin sa araw na to, di ba? Kundi isik ang Panginoon. And then, ayan, that is October 11 to the night ng October 11. So 6 p.m. sunset ng sunset ng October 11 up to sunset ng October 12. At sige, more to that is in Romans 5:11. Basahin po natin. Romans 5:11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. And then 2 Timothy 4:8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not me only, but unto all them also that love his appearing. So ayan, yung righteous judge natin ay soon and very soon, we are going to see the King. Now, the Feast of Tabernacles, ito na po yung pinaka-last na feast, but also, yung merong hindi man sinama sa list ng Feast of God, yung Hanukkah, the Feast of Light, tatapat siya ng December 25 hanggang December 31 siya. Tapos, more to that is, di ba nga, ang Feast of Light is actually, yun yung time na si Mary na-conceive sa tiyan niya, di ba, si Jesus. Tapos sa womb niya, and then kaya ngayon after 9 months, yun yung Feast of Tabernacles, which is the birthday of Jesus. Millennial reign. So ang nire-represent niya, yung Hebrew niya is Sukkot, and then birthday, ang ibig sabihin nito, para sa buhay ni Jesus, is birthday of Messiah. Sasabihin niyo, akala ba namin, hindi pa na-fulfill ni Jesus yung tatlo. Pero ang sinabi nga dito, yung feast, during the time ng Feast of Tabernacles, pinanganak si Jesus, ayun yung feast. Pero ang i-fulfill ni Jesus pa lang ay yung millennial reign. So, ibig sabihin ng millennial reign of Christ, pag bumalik si Jesus dito sa mundo, di ba, after ng rapture, and then dadalhin muna lahat sa langit, di ba? Tapos pag bumaba, yun yung second coming, at magre-reign si Jesus ng 1,000 years as the King of Kings and Lord of Lords. Ibig sabihin, makakaranas ang mundo ng perfect state. Diba? Na walang demonyo, walang kasalanan, walang kahit anong negative. And then, so, also, the meaning of this is the tabernacle of God shall be with men. So, restoration of all things. So, siguro, ito lang mga pananaw ko lang naman to. Malamang yung ampalaya, hindi na siya mapait sa millennial reign of Christ. Siguro lahat tayo glowing ang skin, baka wala nang, walang depekto, ayan. Baka yung rose, baka wala na siyang thorns, di ba? Kasi kasama sa curse yung mga tinik, di ba? Ayan, ano pa yung mga bagay na naiisip yung perfect? Walang pollution, walang magnanakaw, walang masama, di ba? Walang nag-aaway-away. Because at that time, di ba, when Jehovah Shalom shall reign, di ba? Perfect ang lahat. At ayan, papamunuan niya yung buong mundo in His perfection. Basahin po natin Leviticus 23:34, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto the Lord. So balik tayo dun sa date niya. Ang date nito ay October 16 to 23. So for 7 days, isa-celebrate. Bakit daw may 8th day? Kasi nga, ang nire-represent ng 8th day, yung water libation, ang ibig sabihin niya ay yung infinity. So, di ba sa calendar natin, meron lang 7 days. Pero kapag eternity, meron ng 8 days. So, parang ang ganito yan. Ang first day ay Sunday, tapos ang 7th day ay Saturday. Ngayon, yung another Sunday, doon natin sinaselebrate, di ba, the resurrection of the Lord. Kaya, parang ang point nito, Sabado, nagsasabat day ang mga Hudyo, pero yung Gentile nation sa 8th day. Gets po ba? Ayun. And that is October 10. So from October 16 to October 24, yan po ang petsa ng Feast of Tabernacles. Na-mention ko ba yung Yom Kippur?
kung anong date siya. That is October 11 to 12. Ayan. Okay, yung kung magfa-file ng leave or absent sa school. Ganyan. So, kung mga housewife, yon solemn fasting po sa Panginoon. And then, mga fathers, yan. Okay, and then basahin po natin yung John chapter 7 verse 2. Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. And then, ang point kasi nito, sinabi dyan ni Jesus sa chapter na yan, yung out of your bellies shall flow fountains of living water. So, ibig sabihin, sa Feast of Dedication, Feast of Tabernacles, nag-participate si Jesus in proclaiming the Word of God. At Revelations 21 verse 3, basahin po natin, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. So, napakagandang dumating sa point na si Jesus, hindi na siya hidden from us, di ba? Kaya tayo nagpe-pray, kasi hidden pa si Jesus. Pero imagine, visible mo na makita si Jesus on that great day. So, kinakailangan na bilang mga God's people ay talagang abangan natin, di ba? Yung day na to. At pinapractice nga natin na by means of celebrating the Feast of Tabernacles ay para nating ina-await nga yung mismong mangyayari in the future time na millennial reign of Christ. So for our prayer application, ito yung sinasabi kong bakit open heaven sa lahat ng feast days of the Lord. So pakita natin yung Ezekiel 46 verse 1. Yan, sabi dyan, Thus saith the Lord God, basahin po natin, the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the 6 working days. But on the Sabbath it shall be opened, and in the day of new moon it shall be open. So yung bawat feast din, sa new moon lagi tumatapat. At ayan nga, yung mga Sabbath of the Lord, ang in-emphasize dyan, laging open heaven. Kaya, i-take advantage natin yung mga araw na to na manalangin ng manalangin, isik ng isik ang Panginoon, and you will see kung ano yung breakthrough na gagawin ng Panginoon sa buhay mo as you draw closer to the Lord. So, parang ganito yan. Pag nag-birthday si Jesus, lahat nung kasama niyang nag-celebrate nun, may ititreat siya. Diba? Sa araw ng birthday ni Jesus, imbis na siya yung regaluhan, siya yung magbibigay sa mga tao. Napansin niyo ba pag may nagbe-birthday, di ba? Sila yung nagpapakain, di ba? Ano pa pag ang Panginoon yung nagbigay ng mga feasting para sa atin? So, basahin po natin 2 Timothy 2:8. Ito ay King James Version. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. So, lahat ng tong feast na to, laging pinapaalala that we must remember Jesus Christ. Ecclesiastes 12:1 para sa mga kabataan, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Also in Luke 1:72, to perform the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. Luke 22:19-20, and He took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. And Luke 24:6, He is not here, but He is risen. Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee. And finally, Luke 24 verse 8, and they remember these words. So I pray that we will become the kind of church where we remember His words. So, pwede pa tayo mag-full band ng kakantayin lang natin God is so good. At hanggang makarating tayo sa He has done great things. Kaninang madaling araw, mga 3 to 5 a.m., ayun yung naalala ko. Parang habang nagtatanks ako, lagi ako napoproceed sa He has done great things. Because the great things that God has done for us, ito nga, yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, that He died, that He was buried, and that He was resurrected. And ayun nga, He is so good to all of us. Sige.